Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July manifestation readings. Ano po naghihintay sa inyo tungkol sa inyong manifestation this time? Alamin natin. But first, mga Libra, ihanda mo na yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, nice, nice. Siya nga pala, mga mahal kong Libra, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you for your love and support. Ganon din po sa ating mga new subscribers. Hello po. Welcome po sa ating channel. Welcome po sa ating mga readings. Hopefully po ay manood kayo every time na meron tayong pagbasa para sa inyo. So please, tulungan niyo po ako. Do not skip your ads. Okay? So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Wands. Nag-manifest ka na sana matapos ko na yung isang bagay na pabalik-balik na ako or ang tagal-tagal ko nang ginagawa. Ikaw din ay humihingi ng tulong para lumakas ang loob mo, makalaban ka pa, huwag bumitaw. Alam ko na gustong-gusto mo nang sumuko pero sabi mo, hindi eh. Ako lang yung pag-asa ng pamilya ko eh. Kayang-kaya ko pa to eh. Ayokong sukuan yung alam kong kaya ko namang ipanalo. Pero time and time again, nakakaranas ka ng hirap, pagod, kayod, and you're questioning yourself, kaya ko pa ba? Gogora pa ba ako? Pero sabi dito, kaya eh. Kayang-kaya mo pa eh. So, believe in yourself, trust yourself, and this time around, kapag lumaban ka pa ng isang beses, bumira ka pa ng isang beses, panalo ka na. Okay? So, do not give up dahil yung manifestation mo, malapit na malapit na malapit na malapit mo nang makuha. Okay? In your current situation, meron kang the Knight of Pentacles. Meron ka ng plano na naiisip ngayon. Parang, uy, try ko kaya to. Baka this time, baka gumana na. No? Iniisip mo yan. Iniisip mo kung baguhin ko kaya yung diskarte ko. What if ganito yung gawin ko? What if ganito yung atake ko this time? And nakatayo ka lang dyan, nakahinto ka, you're contemplating, you're thinking, pero panahon daw to para itry. Itry yung plano, no? Panahon daw to para subukan kung kaya na ba, kung gagana ba, no? Meron din sa inyo nag-iisip kung lilipat na ba ako ng bahay, lilipat na ba ako ng lugar, lilipat na ba ako ng kumpanya, lilipat na ba ako ng career. At nandito ka sa crossroads kung saan ka direksyon pupunta. Panahon to for you Libra na talagang pag-isipan mabuti kung ano yung balak mong gawin. May plano ka eh. At napakalaki nito, ramdam na ramdam ko. And ayaw mo magkamali, ayaw mong masayang tulad ng dati, no? Ayaw mong masira tulad noon. Kaya ngayon nag-iingat ka, which is good. Good yan, good yan. Pinapayuhan ka rin dito na dahan-dahan lang, paunti-unti. Huwag na huwag mong bibiglain ang iyong sarili. Pero ang importante, gagalaw ka na. Hindi pwedeng habang buhay ka nakatayo lang dyan or nag-iisip lang dyan. Kikilos tayo. Pero kada kilos dapat kalkulado, pinag-iisipan, metikuloso. No? Importante yan ngayon. Knight of Pentacles, the Queen of Pentacles. Ooh, parehong queen. Talagang kaching-kaching ito. Paglago ng buhay, paglago ng kaperahan, paglago ng iniingatan mong kaching-kaching. Sabi dito kung meron ka mang move pagdating sa negosyo, sa pamilya, sa ipon mo, or balak mo na magtayo ng sarili mong sideline or tindahan, nag-iisip ka ngayon eh na magandang diskarte para lumago ang pera. At sabi mo, ayoko na ng mahirap ako, ayoko na ng naghihikahos, ayoko na ng parang kada araw lalaban ng lalaban. Gusto kong mapanatag sa buhay ko. Gusto kong makalasap ng ginhawa. Kaya ngayon nag-iisip ka ng magandang idea para sa kaperahan. Congratulations. It will be fruitful this time. Okay?
So, mga Libra, ano ba yung mga minamanifest mo na yan? Comment down below, isulat mo na. Magaganap yan para sa'yo. Alam mo, marami na nag-comment sa akin na nung nagsulat sila sa comment section, natupad. So, do it too. Potentially, it will happen to you again. Okay? In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyo para maabot mo yung manifestation mo, the Five of Pentacles. Sabi dito, nag-i-struggle ka with yourself. Iniisip mo na baka ganito, baka ganyan, kapos sa pera, kapos sa kaalaman, walang tumutulong sa'yo, feeling mo you're so abandoned, you feel like pinabayaan ka nila, hinayaan ka nilang maranasan to, no? Pero sabi na yung spirit guides, meron ka pang ibubugay. Meron ka pang isa pang armas para makalaban dito. Kaya wag mo daw isipin ngayon yung kahinaan mo. Yan ang kalaban mo. Yung lagi mo iniisip na, ay wala ako nito, ay wala akong ganyan, ay kulang pa ako ng ganito, ay hindi ko yan alam, ay hindi ako marunong. Iniisip mo yung mga bagay palagi na wala ka. Yan ang minamagnify mo. Kaya ang nangyayari, lalo kang walang lakas ng loob na umandar sa plano. Umandar sa iyong kaching-kaching. Kaya ngayon, lagi mong isipin, ano ba yung kalakasan ko? San ba ako magaling? San ba ako mahusay? Doon ka pumunta. Dahil yun ang paraan para makalagpas ka sa struggles mo. Kung wala man tumulong sa'yo, kung wala mang umagapay sa'yo, tulungan mo ang iyong sarili. Ibangon mo ang sarili mo. Kahit walang sumusuporta, kahit walang naniniwala, kung ikaw ay talagang bilib ka sa kaya mong gawin, sapat na yon. So palakasin mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang manda-down sa iyong sarili. Okay? Five of Pentacles, the King of Cups. Okay. Here, sabi dito ng yung spirit guides, masyado kang emotional, no? Yun ang problema mo. Masyado ka nagpapadala sa yung emosyon. Kapag nahirapan, ayoko na, give up na. Kapag nasaktan, ayoko na, iyak ka na sa isang sulok tapos kukwit na. Yang emosyon mo ang nakakasira sa'yo. Kahit pa kayang-kaya pang lumaban, kahit pa may magandang plano, pero yung takot, yung kaba, yung emosyon mo na yan ang namamayani. No? Panahon to for you to stand up and tell yourself, utak ang paiiralin ko imbes na emosyon. Kailangan mo yung isipin ngayon. Okay? So, mga Libra, ano ba yung mga lucky numbers mo? Comment down below. Yung mga lucky number na yan ang mag-activate ng good news para sa'yo this month. Okay? Write it down. So, kamusta ka ngayon, Libra? How's the weather sa lugar ninyo? Maulan ba? Makulimlim? Mainit ba? Tulad dito sa amin, napakainit. Parang nakakapaso na. Comment po kayo sa baba. In the area of what you need to do, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, sundin mo yung intuition mo. Sundin mo yung higher self mo. No? Parang meron kang gustong gawin eh. Meron kang balak puntahan, balak aksyonan. Pero hindi ka makagalaw-galaw because marami kang takot. Pero ramdam ko na alam mo eh. Alam mo na dapat ko na tong simulan, dapat ko tong gawin, dapat ko tong aksyonan. You know it by heart. So follow your heart. Okay? Follow your destiny. Marami rin po sa inyo pinapayuhan ngayon na kung kailangan ng kausapin. Kung ito man ay asawa, meron kang King of Pentacles and Queen of Pentacles here in your spread. Kung may partner ka man, halimbawa asawa, lover, or business partner, kausapin mo para magets niya yung balak mong ilaban, maintindihan niya kung ano yung dapat mong, kung ano yung gusto mong gawin para suportahan ka niya, para walang dagdag pressure, walang dagdag problema, walang dagdag isipin mula sa kanya, no? So, pinapayuhan ka dito to really explain to your partner, explain to your asawa kung ano tong bagay na ito na ayaw mong sukuan. Para maintindihan din niya kung ano yung punto mo. Para maintindihan niya kung para saan ba to. Bakit importante sa'yo to. Okay? For others na wala namang asawa dyan or partner, sabi dito kung ikaw ay dumadaan sa isang interview, training, workshop, or pagbenta sa isang kliyente, gamitin mo ang iyong salita, your communication skills, para mapa-oo mo sila.
Okay? Importante yan. Present yourself in the best way possible. Magdamit ng tama, pag-aralan yung mga pine-present, pag-aralan kada araw kung anong sasabihin para mapa-oo mo yung mga taong yan. Okay? Two of Cups, the Two of Pentacles. Meron kang 2 and 2 in your reading for today. Ang 2 po ay angel number of alignment. No? Pagtuwid mo or pagsunod mo sa nakatadhana para sa'yo. Sabi ko nga kanina, kung ano yung tawag ng intuition, kung ano yung dapat mong gawin, gawin mo na. Dahil yan yung nakatadhana mong gagawin ngayon. Huwag nang labanan, huwag nang pagdudahan. Kung alam mong ito yung para sa'yo at talagang kahit pilitin ka ng ibang tao na, uy, Libra, tama na, suko na. Pero alam mong hindi gusto ko to That is your higher self pushing you on that idea or on that direction. Kaya manalig sa yung higher self. Okay? You have 2 of Pentacles here. Sabi dito, timbangin mo muna. Libra ka naman, di ba? Very fair-minded ka, diplomatic, very balanced, no? So, panahon to para balansehin ang lahat ng aspeto para pag kinausap mo na yung kliyente, yung boss mo, yung HR, yung interview, alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung pwesto mo para makuha mo yung para sa'yo. Ganon din, halimbawa, kung meron kang kakausapin na tao, sa asawa mo, sa partner mo, kailangan balansehin mo rin yung sasabihin niya para mai-adapt mo sa'yo, para maintindihan mo yung kanyang punto de vista, at para ikaw, magets mo na, ay okay, gets ko na yung gagawin ko, na balanse ko na, para pagtulay ko, hindi na ako mahirapan. Parang ganon. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles here, masyado kang nakahalukip-kip. Masyado mong ginaguard ang sarili mo. Kaya kahit meron kang gusto na bagay, ang hirap-hirap niyang abutin. Yun ay dahil kulang ka sa galaw. Kulang ka sa action. Pagsugal sa buhay. No? Halimbawa, pangarap mo makapasok sa ganyang public school dahil teacher ka for 5 years halimbawa sa private. Tapos pangarap mong makapasok na sa public para malaki ang sweldo, may benefits, ganyan. Pero hindi ka naman gumagalaw dahil minsan takot ka, ayaw mong pumunta sa regional division ninyo para maghanap kung may opening. Parang hindi mo ginagawa takot ka din. Pangarap mo pero takot ka. Di ba? Very, very ironic, no? Pangarap natin yung isang bagay pero takot naman tayong gumalaw para kunin yon. Sa panahon to para magising ka. Meron ka pang isang laban. Meron ka pang isang magagawa. So open yourself. Just explore and try it for you to be able to get it. Okay? Four of Pentacles, the Chariot card. Yes, sinasabihan kanya na umabante, abante, abante. Walang mangyayari kung nakaupo ka lang dyan, nakahalukip-kip, ninanamnam yung meron ka, sabi mo, okay na ako dito, comfort zone ko to, play safe ka lang. You need to charge forward to get more, to achieve more, to be successful, para umangat sa buhay. Okay? Charge forward. In your what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo? Passion and pleasure, savor your life. Namnamin yung mga bagay na meron ka. Magpasalamat sa mga nakukuha mo. At hindi ka dapat laging reklamador. Enjoy the things in your life. Hindi lahat ng tao meron yan. At ang maraming tao sa buhay mo ang nagdarasal na sana magkaroon sila ng mga bagay na meron ka. Okay? So, just be happy, be glad, enjoy every day, balansehin ang buhay, work hard, play hard, no? Kung nag-focus ka sa work every single day, pag uwi, mag-focus ka naman sa iyong sarili. Okay? In what's coming in, the Queen of Pentacles. Narinig ko dito, parang may sagot na. Meron ka ng diskarteng makukuha. Kung ikaw ay nag-iisip ngayon, no? Habang nag-uusap tayo, ikaw ay naghahangad ng kaperahan, pambayad dito, pambayad doon. Nag-iisip ka ng paraan kung paano mahuhulugan yung dapat hulugan or makompleto na yung utang, parang ganyan. Meron darating na main new source ng iyong pambayad. Kumbaga, hindi ka na mawawalan ngayon. Meron kang pantustos, meron kang pang-provide, meron kang pang-ikot para lumago yan. Kaya sabi dito, alagaan mo ha, tutukan mong mabuti
Nang sa ganun, ito ay lumago, tumagal at maging permanente para sa'yo. Kailangan talaga ngayon Libra hands-on ka. Importante yan. Hindi pwedeng tamad-tamad o kaya iaasa mo sa iba. Kailangan ikaw daw mismo nakatutok para matiyak mo yung paglago niyan para sa'yo. Queen of Pentacles, the Ten of Cups. Yes, itong bagong darating na main source ng kaperahan, maaring may magbayad ng utang, may magpahiram sa iyo ng pera na kapamilya mo, no? O kaya merong bagong chance sa darating for you na kukunin mo, sabi mo, akin yan, kasi aalagaan ko yan, papatubuin ko yan. Pag napalaki ko yan, naku, solve na yung mga pangarap ko para sa pamilya. May pambili na ako ng needs nila, pambayad sa bills, hindi na ako mag-iisip kung ano yung ipapakain ko sa kanila. May-send ko na sa school yung mga anak ko. Pambili na ako ng bahay, parang ganyan, no? So darating yung isang biyaya, isang grasya na tutulong sa iyo to live happily ever after this time. Congratulations. Okay? Manlibre ka na, manlibra. Maganda yan. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Nako, meron talagang pagtatapos. Malapit na, konting push pa, konting bira pa, konting try pa. Marireach mo na rin yung end na mahirap na parte na yan. Okay? Kayang-kaya mo yan. In your divine messages, kung gusto mo talagang matapos to, ma-accomplish mo, at ma-reach mo yung conclusion, makipagtulungan ka na. Okay? You need to find people in your life that can assist you, can guide you. Sabi ko nga kanina, kung walang tumulong, ibangon ng sarili. Pero ramdam ko dito na may tutulong eh. Kailangan mo lang ibaba yung ego mo, ibaba mo yung pride mo, ibaba mo yung emosyon mo para magawa mong makipagtulungan sa mga taong ito. Naramdaman ko na hinihintay ka lang din naman nila na humingi ka ng tulong. Syempre siguro ayaw ka nilang pangunahan, ayaw ka nilang tawag dito, ayaw ka nilang ma-intimidate or mainis. Kaya sabi nila, hayaan natin si Libra. Lalapit naman yan kapag kailangan na niya. Sa panahon to for you to consider other people's opinion, guidance, or suggestion para tong nilalaban mo ay magkaroon ng mas solid at mas magandang direksyon. Baka kasi meron kang ginagawa tapos iniisip mo, ay bakit di gumagana? Bakit ang tagal-tagal? Pero nung kinausap mo sila, na-realize mo, ay tama ka, ay may point ka, siguro nga ganyan gawin ko. No? So kapag binubuksan mo yung ginagawa mo sa ibang tao, lumalawak ang idea mo, lumalawak ang isip mo, lumalawak yung reality mo para makita yung tamang paraan para matumbok yan. Okay? Three of Pentacles, the Three of Swords. You have 3-3 here. Angel number po yan of spiritual love. Okay? Meron kang namayapang kamag-anak na hanggang ngayon, pinoprotectionan ka. So mamaya, magtirik ka ng kandila, magpasalamat ka sa kanila, at be thankful for their protection. Sabi dito, parang namimiss mo na siya, pero lagi siyang nandyan para gabayan ka. Okay? So, the Three of Swords clarifying the Three of Pentacles. Kung ano man tong mga heartbreak mo from the past, wag mong hayaang makasira sa kung paano mo pakitunguhan yung ibang tao. Siguro dati nadapa ka na, nasaktan ka na dahil niloko ka or inisahan ka or tinraidor ka, no? Pero wag mo laging isipin na yung mga tao ngayon ay tatraidorin din ako tulad ng dati. Mag-ingat ka lang, no? Isipin mo lang lagi kung ano yung lessons in the past. Pero mali naman ata na i-accuse mo agad tong mga taong to na, ay, baka traidorin ako nito, ay, baka lokohin ako nito, ay, baka isahan din ako nito. No. Hindi nila deserve yung ganong ideology or ganong akala. Kasi hindi naman sila parte ng mga nakaraan mong painful, di ba? So learn to trust again at wag mong hayaan yung nakaraan mo makasira sa ginagawa mo ngayon. Okay? In your fortune, meron kang both money or property through inheritance, winning or windfall. Meron daw pong paparating na pera, talaga namang through inheritance o baka mana or panalo, baka manalo ka ngayon, and windfall. May darating talaga na kaperahan sa'yo.
Frying pan troubles and accusations. Sabi dito, meron daw mga bagay na dapat kang linawin, dapat pag-usapan, dapat timbangin para walang issue, walang drama, walang conflict. Okay? Sabi dito, kung meron mong mga away-away or issue, kausapin ng maayos, hindi dapat emosyon ang pairalin. You have dog barking advice from a friend. Makinig daw po kayo sa payo ng isang kaibigan. Makakatulong yan para maka-advance ka forward. You also have sun, happiness, and well-being. Uy, this month, pagdating sa manifestation mo, asahan daw ang kaligayahan at pagbuti ng buhay. Okay? In your fortune, meron kang the 7 of Swords. Napakaganda. Alam mo kung bakit? Sabi dito, makakaisip ka ng bagong strategy or diskarte para this time around, boom, pasok na. This time around, boom, tanggap na, approve na, mission accomplished na. Congratulations. A new move, a new strategy, a new diskarte will make you win this struggle. Congratulations. Talaga narinig ko yung word na mission accomplished ka this time. 7 of Swords, the 2 of Wands. 2 talaga to. Aligned na aligned. Nakatadhana siyang mangyari, Libra. Congratulations. So ngayon, makakahanap ka na ng paraan para makalaya ka dyan sa paulit-ulit, dyan sa comfort, dyan sa circle na yan na parang wala na nangyayaring maganda, pabalik-balik, paulit-ulit, ang sakit-sakit sa ulo, sakit-sakit sa katawan. Ngayon, yung paraan na to na may isip mo, boom, tatawid ka na sa makabago. At get luck mo na to. Congratulations. Claim this, it will be yours. Kaya panahon to rin, Libra, ha, na kailangan klarong-klaro sa isip mo yung diskarte para pag tumulay ka, walang abala, walang problema, hindi ka maliligaw, hindi ka malilito. Okay? Clear your mind. Clear your mind para maganda tong planong ito. Okay? In your near future, meron kang the King of Pentacles. Si King of Pentacles in the near future, heto ka, nakaupo ka, enjoying your success, enjoying your stable, secured, at pangmatagalang biyaya. Nakita ko dito parang negosyante ka eh. Parang may tindahan, ikaw yung talagang may-ari, tapos hawak-hawak mo silang lahat, and everything is running smoothly. Kumikita ka ng malaki, stable, at yung kung ano yung mga pundasyon na tinanim mo noon, ngayon successful na. Congratulations. Meron din po sa inyo parang may maganda ng trabaho, solid yung trabaho, may kontrata, talaga namang buwan-buwan kang kumikita at hindi ka na problemado pagdating sa pera. Parang ganun eh. So congratulations, ito ang sosolve sa problema mo sa pera. And you're gonna sit here very accomplished, very happy, very fulfilled. Congratulations. King of Pentacles, the Death card, and Rebirth, no? Sabi dito, talagang magka-transform ang buhay. Kung ano yung mga bagay in the past, kung ano yung mga pagkalugmok or pagkalumbay, talagang magbabago na. You're really transforming yourself for the better. Yung dating hikahos, ngayon paldong-paldo. Yung dating nahihirapan sa work, ngayon talagang okay na okay na. Totally nagbago ang buhay. Congratulations. Ang missing puzzle piece, ang kulang na kulang sa buhay ni Libra para makuha na yung manifestation na yan, the Ace of Pentacles. Wow. Sabi dito, take a chance. Take a chance. Alam mo kung gaano kaganda yung bagay na yan. May inaabot sa'yo si God eh. Sabi niya, oh anak, bagong biyaya, bagong chance, bagong pagkakataon, kunin. Huwag matakot, huwag sumuko, huwag bumigay. Sabi mo, sige, kahit pagod na ako, kukunin ko yan. Kahit hirap na ako, gagawin ko yan. New door, new opportunity, new chance para sa'yo. So, huwag kang matakot na sumubok. Huwag kang matakot mag-try dahil yan yung susi for bigger things. Yan yung tanging pintuan at paraan para makapasok ka sa mga bagong bagay. Ace of Pentacles, the 5 of Swords. Huwag mo nang isipin pa yung mga nangyari noon. Yung mga pagkadapa, mga iniyak mo, mga kasawi ang palad mo, huwag mo isipin yun. Huwag mo masyadong i-big deal yun. Gamitin mo na lamang silang lesson para makabawi ka. Okay? So ngayon, rise up, sabihin mo, worth it lahat ng yun, worth it lahat ng mga pinaghirapan ko dahil aangkinin ko tong bagong bagay at walang kahit sino man ang pwedeng pumigil sa akin. Ipapanalo ko to ano man ang mangyari. So fight, go on, win this, it will be yours. Okay? Good luck po and congrats.
So, Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. May question ka ba? Isipin mo yung mabuti. At sasagutin po natin yan ngayon. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Page of Swords, the Four of Cups, and the Nine of Wands. At the bottom, meron kang the Nine of Cups. O mag-wish ka na, Libra. Mag-wish ka na ngayon lumabas si Nine of Cups. Pumikit ka na ngayon. Okay? Good for you. So, meron ka talagang balak abutin na pangarap. Yung question mo, you're thinking, makukuha ko ba yun? Yung pinaka-pinapangarap ko, maabot ko ba siya? Should I pursue that? Should I get that? Sabi dito, yes eh. Maganda to, oh. You're gonna live a happy, happy life. You're gonna live the best life that you want for yourself. Pero ngayon, sabi dito, kailangan mong lumaban. Kailangan mong kumilos. Pero iniisip mo, hindi ko ata kaya, hindi ako marunong dyan, kaya ko ba yun? Pag-aralan mo. Lahat naman ng bagay kayang pag-aralan, kayang i-practice, kayang i-research, di ba? So habang gumagalaw ka, kayang-kaya mo yung pagbutihin at gawing expert yung sarili mo. Huwag kang sumuko, ha? Ito yung panahon na kahit marami ka ng pagkalugmok in the past, may darating pa rin na bago. No? At itong bagong to, wag mong katakutan. Gawin mo ang lahat para intindihin yung bago, para mahanap mo kung paano siya swak para sa'yo. Okay? Kaya pag na gets mo na kung ano yung halaga nitong bagong bagay na ito, itong opportunity na ito na binibigay sa'yo ni God, you will realize na, ay, kaya ko to. Sige, laban na ako. Sige, pupush ko yan. Kasi nakita mo through your research, through your pagkatanong-tanong or paghahanap ng impormasyon na, ay, posible to. Maari kong ipanalo to, maaring magpaangat to ng buhay ko, maaring ito yung tumapad ng pangarap ko or ng wish ko. No? So go on, continue, fight. Ipakita mo kay universe na hindi ka uurong sa question mo na yan. And you will soon regain that power to win this. And lalabas ka dito na masaya, fulfilled, sobrang ligaya mo, tatalon ka sa saya dahil nakuha mo na kamit mo. Nasa transition period ka pa lang. Transition pa lang ito. Kaya gawin ang lahat para umariba, lumaban dahil maganda yan sa dulo. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda yan. Huwag sumuko, may bago, kayang-kaya mong pag-aralan, panalo ka dyan. Okay? So Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July manifestation. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Libra for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tardo PH. God bless everybody.